Ma'am Joey, magandang umaga si Admar po ito. Ano naman masasabi niyo po dito po sa mga pahayag ni Mayor Benji Magalong and kung siya din ang tatanungin, okay din sa kanya ng pangunahan itong investigasyon na ito or pwedeng mag-top daw yung ating national government sa dating mga justices, dating mga police officials na may kasanayan talaga dito sa pag-iimbestiga po para talaga matuldukan na ito pong Mhm. problema sa korupsyon, mga maanumalya, mga proyekto po. Um, Good morning, Sir Admar, no? I think yung idea na yon ay yun talaga yung ideal situation. Yun talaga yung tamang gawin. If we really want to investigate the flood control problem at i-audit ang lahat ng proyekto para magkaalaman kung sino ang accountable dyan. The best thing to do is to create an independent audit team that will check all the flood control project, all the project na ginamitan ng kaban ng bayan para malaman natin kung ilan diyan ang flood ang ghost project na flood control at para malaman natin kung sino ba dito ang mga sususpindihin natin ng mga construction company na kakonsyaba ng mga kakonsyaba ng kasi layer yan ng problema. Of course, first kailangan mong i-figure out kung sino yung mga construction company na ginamit, kaninong mga baril ang ginamit dito para gawin yung krimen. At wala akong problema diyan kung magagawa 'yan, kung makakapagbuo tayo ng independent team para i-audit ang lahat-lahat, okay 'yan, okay 'yan. Kasi 'yan yung ideal, eh. Pero ang masasabi ko lang siguro ay I think yung pagbuo mismo ng audit team para investigahan ang bagay na ito is going to be a very very tough call kasi I'm sure magiging issue diyan yung magiging funding ng independent audit team. Magiging issue diyan yung composition ng independent audit team. And the debate may last forever. And having and knowing that maraming involved dito na mga backer ng mga contractors, meron din akong pangamba na hindi siya mabuo kahit kailan. But I have to say na yung idea ng ating mga magigiting na mga mayors, yung mga nagpo-push back, which I truly appreciate. I am thinking of the practical side of it kasi nga pagka ganun yung naging direction, nako baka they'll find excuse after excuse para hindi mabuo yung independent audit team. And another question, the last question about that team na bubuuin is then. So maraming marami siyang mga mga practical consideration. Meanwhile, I'm not saying that the Senate having said that and agreeing na dapat meron tayong independent audit team. It doesn't mean that I do not agree sa investigation ng House of Representatives at saka ng Senate sa flood control projects. In fact, para sa akin, pag nag-investigate ang House of Representatives at ang Senate ng flood control projects, maraming marireveal dyan na mga bagay na maaaring ayaw nilang i-reveal pero lalabas at lalabas sa investigation nila. And ang value nito sa sambayan ng Pilipino ay kapag ka hindi ginalingan or hindi tinalinuhan ng mga miyembro ng House of Representatives at ng Senate ang kanilang mga tanong at iniwasan nila, hindi nila tinumbok yung talagang mga issue tungkol dito sa flood control project, it is going to reveal so many information kung ano yung mga iniiwasan nilang issue na pag-usapan. So, ang sa akin, while agree ako dun sa ideal, itong investigation ng Senate at saka ng House of Representatives sa flood control project ay equally important. I think it should push through as well. Bakit kanyo? Dahil yung mga magtatanong dyan, yung mga maghuhugas kamay dyan, yung mga hindi nila sasabihin during the flood control project investigation, I mean, yun yung magbibigay sa atin ng ng mga
impormasyon Mm. kung sino ang mga involved dito, sino yung mga magtatanggol, sino yung mga iiwasan ang mga importanteng issue, bakit iniiwasan ang mga tanong. So I think the Filipino people, in order for us to win and take advantage of this opportunity, kasi at least kahit papaano naghamon-hamon sila eh. Sige, pag-usapan natin to, imbestigahan natin to. Dapat tayong lahat ay maging critical. Opo, opo. Alamin kung ano ang dapat ng mga impormasyon na dapat magsipaglabasan, and let us not settle doon sa ano no sa grandstanding ng mga senator, ng mga congressman. Let us try to look for the ultimate accountability here, and yun ang hanapin natin, and let's listen to everything that they are saying, and especially yung mga bagay na hindi nila sinasabi. Bago lang tayo magtapos, Ma'am Joey, pabor kayong zero budget ang flood control project sa susunod na taon o yung budget lang ng flood control para lang doon sa mga flood prone areas? I think that is a knee-jerk reaction, ano, and it's making the problem very simplistic. And ito rin talaga yung nakakabwisit sa mga politiko natin, ano, na meron tayong kontrobersya sa flood control project. Um, ang ayusin dapat nila ay yung sistema at kung papaano ma-increase ang safeguard in order for everyone to be accountable sa mga ghost projects. Reacting in this way na parang, sige, i-zero out na lang natin yan, is not going to help the Filipino people also. What we want is for them to, strengthen yung mga measures on how to deliver a project that is useful to the people. Kapag ka zinero budget mo siya, at hindi ka na gumawa ng flood control project, is it going to be helpful, or it's just going to be a parang slogan for them na hindi, zinero out namin yung flood control project kasi ayaw na namin magkaroon ng korupsyon. Napaka-simplistic ng approach na yun, and Filipino people are not paying them to sit in the office to give a solution like that, na kasi parang reckless abandon yung ganun eh. Ang gusto natin, pag-isipan nyo yan, paano nyo bibigyan ng liability ang mga executive leaders at ang mga nasa legislature ng malaking responsibilidad na hindi nila matatakasan kapag ka merong mga ganitong project na palpak. I mean, the Secretary of the DPWH already admitted that there were billions of pesos worth of ghost project. Yun ang dapat natin busisiin. Sino ang pumayag na magkaroon ng mga ganyang proyekto? Sino ang nag-pay out ng mga ghost project na yan? Let's try to dig deeper and make policy surrounding that problem. And zeroing out the budget is not the solution. I mean, that's a very simplistic simplistic approach sa problema natin sa flood control. I mean, taon-taon natin itong problema, hindi po pwedeng sabihin natin, sige, wag na lang yan, anuhin na lang natin yung mga flood-prone area. Well, everybody should work hard, from the barangay captain to the to National Economic Development Authority to the president, and also yung mga counterparts nila dyan sa legislative branch of government. Like I said, wala akong problema sa flood control project. Ang problema natin is that we cannot justify each and every flood control project that is being built. Kasi ginawa nilang gripo ng korupsyon ang flood control project na yan. And the policy of the policy making should revolve around how do we make sure na lahat ng mga flood control project na gagastusan ng public funds are justified. Yun lang naman yung ako as a political observer and as a critic ng policy ng gobyerno, whether it is in the legislature and in the executive branch of government. That's what I want. Kailangan lahat ng gagastusan natin
justified. Kung flood control project ang gagastusan natin, okay ako dyan. But all you need to do is to make sure that those are worthy of public funds. Kasi pinaghihirapan ng bawat Pilipino ang pinanggagastos para sa mga proyekto na yan. Galing yan sa tax ng mga hardworking kababayan natin, no? Galing yan sa mga OFW natin, galing yan sa So it has to be it has to be worth it kung pipili man tayo ng proyektong ipatatayo. And I hope that hindi naman ganun lang na solusyon na i-offer nila sa atin. We do not deserve that kind of we do not deserve that kind of resolution dito sa napakalaking problema na ito. I hope they're going to think over, and I hope they're not going to give us just like that, napaka-simplistic para namang hindi natin deserve yung ganyan. Alright. Ma'am Joey, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon ngayong umaga. Mabuhay po kayo. Ingat po. Maraming salamat po, Sir Jade, Sir Admar.